Ngayong Agosto, ginugunita natin ang buwan ng wika. Ngunit hindi alam ng nakakarami sa atin, may mga pagkakamali din tayo mga Pilipino sa paggamit ng wikang Filipino. Ang ilang pa nga sa mga ito ginagawa ng ilang mamahayag. Mag-Filipino 101 tayo at alamin ang tamang paraan ng paggamit sa mga ito sa report ni Benj Bondo. Makapangyarihan ang mga salita. Maaari nitong pagaanin o pasakitan ang isang damdamin. Maaari nitong patawanin o paiyakin ang isang muka. Itong buuin o wasakin ang isang pagkatao. Ang mga salita ay bahagi lamang ng isang mas malaking dimensyon. Ito ang wika. Ang bawat lahi at bansa may itinatanging sariling wika na siyang nagbibigay ng kaliktan sa katangian ng bawat isa. Dahil dito ang wika ay refleksyon ng ating kultura at pagkakakilanlan. Ngunit lingid sa ating kaalaman, may mga simple tayong mali sa paggamit ng wika, sa pagsasalita man o sa pagsusulat, na dahil hindi napupuna ay akala natin tama, na kalaunan ay nakagawian na. Hugasan ng mabuti ang bigas. Pagkatapos, kumuha ng kaserola at isa lang ito. Ang nang ay ginagamit bilang isang pantukoy o preposition at pinag-uugnay nito ang pandiwa at pangalan. Ito ang dapat nasa gitna ng kumuha at kaserola. Ang nang naman ay ginagamit bilang conjunction o pangatnig. Isinasaad nito kung paano ginawa ang isang bagay. Pinag-uugnay naman nito ang pandiwa na hugasan at pang-abay na mabuti. Ang mas nakababahala maging ang media na isa sa mga gabay ng lipunan sa maraming bagay, papansin ang ilang kamalian sa paggamit ng wikang Filipino. Yan muna ang pinaka-latest na balita tungkol sa pagragasan ng bagyo. Samantala, silipin naman natin ang daloy ng trapiko. Mali na naman. Ang salitang pinaka sa Filipino ay katumbas na ng superlative degree sa Ingles. Pwede nang sabihing latest o pinakahuli. Mali rin ang daloy ng trapiko dahil ang trapiko ay nangangahulugang daloy. Sa usapang kalsada, daloy ito ng mga sasakyan. Daloy, ulit na naman. Maaaring sitwasyon, lagay ng trapiko o kaya'y trapiko na lang. Patuloy nating babantayan ang mga kaganapang kaugnay sa balitang ito. Maling-mali. Ang kaganapan ay may kahulugang kabuuan, wholeness, completion. Tumutukoy ito sa pagiging buo o ganap ng isang katangian ng isang tao o bagay. Kaganapan ng pagkatao. Kaganapan ng pagka-Pilipino. Ang tamang salita, pangyayari o sitwasyon, katumbas ng situation, event o occurrence sa Ingles. Hindi natin ikayayaman ang pagiging bihasa sa wika, ngunit sa pamamagitan ng wastong balarila, mabibigyang pugay natin ang wikang tunay na nagpapakilala sa atin bilang isang lahing dakila at malaya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.